Hindi ako makapaniwala na ganun sila kainteresadong makilala ako. Sa laki ng lugar, halos mapuno ito sa dami ng mga dumalo. Hindi ko kilala ang mga ito pero ang iba, namumukhaan ko. May mga politiko, artista, modelo, at mga kilalang negosyante na sa TV ko lang nakikita dati. Ang gaganda din ng ayos ng mga ito at talatang pinaghandaan ng gabing ito. My mom and dad are waiting downstairs. My parents are known to be the power couple in the industry but despite that, never ko nakita ng mga ito ng kagaspangan ng ugali. They are known in business industry for being so generous. Sino bang hindi makakakilala sa isang sikat at mabait na arkitektong si Robin Revilla at ganun din ang isang maganda at matalinong doktor na si Carla Revilla. Sa dami ng mga foundations na sinusuportahan ng mga ito. Ready, princess? Tanong ulit ni kuya habang nakatingin sa baba. I took a deep breath bago tumango kay kuya. Yes, Kuya Zian, I'm ready. Kinawit ko ang kamay sa braso ni kuya. Biglang sumeryoso ang mukha nito na tila nagbabadya ng panganib. Sa ayos ang tinding ni kuya talagang magdadalawang isip ka kung may pinaplano kong hindi maganda. His aura screams danger, but not to me. He's the sweetest and the most adorable brother pagdating sa akin. Let's go, princess. Inalayan ako ni kuya para sa aming pagbaba sa hagdanan. Inintay muna kami ng host para sa hudyat nito. Ladies and gentlemen, good evening. She started. Napapikit ako at marahang bumuga ng hangin. It's okay, princess. Masasanay ka rin. Pagpapakalma ni kuya sa akin. Siguro naramdaman itong medyo kinakabahan ako. It's okay, princess. Masasanay ka rin. Pagpapakalma ni kuya sa akin. Siguro nga naramdaman itong medyo kinakabahan ako. Kahit aral na aral ang mga kilos ko na nasa States pa ako, di ko pa rin maiwasang kabahan. Dahil ito ang unang pagkakataon na haharap ako sa ganito kadaming tao. Last time I attended a party like this was during my 5th birthday. Pero bakit hindi yun malinaw sa akin sa lahat ng mga nangyari? I relax my tense body. I have to show them that I'm confident enough to face my new world. Ang mundo na puno ng mga mapanghusga at mapang-aping mga tao, but I refuse to be one of them. Pipiliin kong maging iba sa kanila. Mas pipiliin ko pa rin maging katulad ng mga magulang ko. Everyone, let's welcome the long-lost daughter, the heiress and the Revilla's princess, Miss Katrina Revilla. Biglang tumapat sa amin ang spotlight, kaya taas na akong tumingin sa mga taong nakatingala ngayon sa akin. Kuya smiled at me at saka ay nalalayan ako sa aming pagbaba. I saw the amusement in their faces while looking at us walking down the stairs slowly. Nang maingay din ang venue sa bulong-bulungan ng mga ito, Mom and Dad is looking proudly at us. I love you, baby. She mouthed and smiled. When I mouthed, I love you, para lang kaming magkakabarkada ni Mom. She's so kikay despite her age. Mas maarte pa nga to kaysa sa akin. Mabuti na lang din at suportado din to ni Dad. Nilibot ko ang aking tingin. Sa paligid at una ko napansin ang grupo ng mga kababaihang nagbubulungan. They're looking at my brother with so much admiration in their faces, kaya napangiti ako. Hindi rin papakabog ang kuya ko kung pagapuhan ng dinama ng usapan. Pero biglang napalis ang ngiti ko na makita ko, kabilang sa mga ito ang babaeng hindi ko rin nais na makatagpo ang landas namin. I saw the shock in her face. Nakanga pa rin to na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. But as usual, the beach managed to bring them her bitchy aura. She even raised her brow at me. The memory of how the brat maltreated me and how I almost died when she pushed me in the pool flashed back in my mind. Biglang bumalik lahat ng masasakit na alaala na binitawan nito sa akin. Ang sampal at sabunot na ginawa nito sa akin kahit na wala akong kasalanan. Sa kanya ay parang sirang plakang paulit-ulit na naglalaro sa utak ko. Namunti ko na siyang takbuhin at sabunutan kung hindi ko lang naramdaman ang mahinang pagtapik ni kuya sa kamay ko. Later, princess, calm down, he whispered. I shifted my gaze on the other table, which I regretted. The woman who degraded me and treated me like an animal is sitting there comfortably with the brat's parents and looking with disbelief in their faces. Naalala ko pa kung paano nito utusan ng mga tauhan niya, nakalad ka rin ako palabas ng gusaling iyon. Kung paano nito pinamukha sa akin ang kanyang kalayuan ng estado ng pamumuhay namin noon. Ang akala ko, nakalimutan na niya dahil hampas lupa ang tingin nito sa akin. Hamak na katulong lamang na walang karapatang ibigin na nag-iisang tagapagmana niya.
Kiniyom ko ang aking kamao para pigilin ang aking sarili. Biglang nagsiakyata ng lahat ng dugo sa aking ulo at nagsimula na akong magwala sa kaloob-looban ko. Don't give them the satisfaction to your rage, princess. Don't let them feel that you're still affected with their presence. Posibleng bulong ni kuya sa akin na agad akong kumalma. Ipinagpatuloy namin ang pababa ng hagdan na tila walang pakialam pero deep inside, nagingit-ngit na ang kalooban ko. If I did not master to hide this emotion, baka kanina pa ako nagwawala dito. We paused midway. Iniwas ko ang tingin ko sa kanila at binaling ko ito sa malaking projector sa harap kung saan may naka-flash na larawan ko mula na maliit ako hanggang sa ika-5 taon ko. But the last photo caught my attention. That was taken the day I was kidnapped in the park. Pero ang lalo nakakuha ng interes ko ay ang batang babae na nasa background ko na, katulad ng damit na suot sa akin. Pero hindi ko na makita ang mukha niya dahil nakatalikod ito. Is she the girl in my dream? Princess, are you okay? Kita ko ang pag-aalala sa mukha ni kuya na mapansin itong nakatuon ng mga mata ko sa screen. Gusto ko sana ituro kay kuya ang larawan sa projector, but the photo is not there anymore dahil napalitan na ito. I shrugged my shoulder. May ibang time pa naman. Tatanungin ko na lang siya kung kilala niya ito. Mulibong nilibot ang tingin sa paligid, but my smile faded. Ang sakit. Pinilit ko nang kalimutan. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha nito at bahagya pa nga ito na walan ng balanse. Nang tumingin ako sa kanya. He is sporting a new haircut that made him look younger at his age. I withdraw my gaze at him. He is not worth of my time. Pagkatapos niya akong talikuran. I saw the pain in his eyes nung iniwas kong tingin ko sa kanya. Gusto kong matawa. Si Austin pa ang may ganang magpakitang nasasaktan pagkatapos ng ginawa niya sa akin? Kapal. I continued pretending that everything is okay. Kuya's presence beside me added me confidence. Kasabay ni na mom and dad, we went to the center of the stage and the crowd eyes were all on me. Kitang-kita ko ang paghanga sa mga mata nila, pero may iba ring di napigilan ang pagiging bitter nila. May napapairap pa talatalang naman ang inggit sa mga mata nito. But who cares? I have my family beside me and that's all that matters. Angelo's POV. Kuya Zian assisted me to sit in the throne chair in silver frame with white fox leather na nakalaan para sa akin sa gitna ng stage. Sinigurado muna nitong maayos ang aking pagkakaupo bago nga kinuha ang microphone sa host. Looking at my brother standing in front of the crowd full of authority makes me so proud of him. Kahit blankong mukha lang pinapakita nito, alam mo ang sanay na sanay nitong humarap sa mga tao. I saw the girls drooling over him pero deadma lang si kuya sa mga ito. I know the reason. Dahil nakita kong babaeng gusto ni kuya nasa hanay ng mga tao. Good evening, everyone. Kuya Zian's voice echoed around the room. I'd like to say thank you for celebrating with us tonight and welcoming our long-lost princess. I don't know, but every time I hear him calling me princess, it's like he is saying it full of love na para ako naiiyak. It's been 14 years mula nang mawala ang aming prinsesa. Panimula niya at tumingin to sa akin. Pakiramdam ko bumalik ako sa araw nang umiyak ako at sumisigaw ng tulong sa kanya habang sinasakay nila ako sa van. I've been blaming myself all those years dahil ako ang kasama niya nung kinuha siya sa amin. Ang sanay masaya naming bonding sa parking iyon biglang naging bangungot sa buhay naming pamilya. A nightmare that keep haunting me every night. Aniya at nakita ko na parunok siya at tila nahihirapan. Dinilig nito ang tingin sa harap at muling naging seryoso. She's so young back then para mahiwalay sa amin. I almost lost my sanity thinking how my sister will survive in this cruel world. Anong laban na isang batang 5 taon gulang lamang? Araw-araw kong hinihiling na sana kumakain siya ng maayos. Na sana inaalagaan siya ng mga kumuha sa kanya tigit sa lahat. Hinihiling kong sana wag nilang pahirapan ang kapatid ko. I saw how his jaw clenched after saying those words. I heard people gasping na tila hindi makapaniwala sa narinig. May ibang di napigilang mapaluha, lalo nang makita nilang tahimik na umiiyak si mom sa katabing sopa with dad beside her trying to console her. But 3 years ago, we found her. Tumango-tango itong tila inaalala ang gabing natagpuan niya akong duguan at halos mawalan ng malay. I finally found my sister after how many years of searching na kung di ko pa naagapan baka tuluyan siyang nawala sa amin ang gabing yon. Muling umigting ang panga niya at nakita ko, kiniyom niya ang kanyang kamao. Losing our princess at a very young age is the hardest part at muntik bawasak ang pamilyang inalagaan ng mga magulang ko.
But knowing that she is alive and suffered a lot is harder than hardest, that I cannot just let those who hurt her get away with it. May diin ang bawat salitang binibitawan ni Kuya Zian. I know that it's a warning. My sister don't deserve the treatment you gave her. No one does. You know who you are and you can't pride away from what you and your family did to my sister. You messed with the wrong family and you have to deal with me. He said the last 3 words full of rage in his arts at napatahimik sa lahat. Ilang minutong lumipas bago to nakabawi at muling nagsalita. This time, tumingin to sa akin na nakangiti. Matatamis na ngiting minsan lang niya pinapakita. Muli tong humarap sa tao na dala ang ngiti sa kanyang labi. But for now, let me introduce to you the joy of our family. My one and only sister, our princess, Katrina Revilla, he said. Naglakad to palapit sa akin at agad akong tumayo, yumakap sa kanya. Mom and Dad followed and we hugged each other for a while bago ko kinuha ang mikropono kay Kuya. Good evening, everyone. Bati ko sa lahat ng dumalo. I gave them the sweetest smile that I already mastered while I'm still attending my personality development lessons back then. Isa to sa mga natutunan ko at ngayon ko lang maa-apply dahil simula ngayon haharap na ako sa maraming tao. I would like to say thank you to all of you in welcoming me tonight. I don't know what to say really. I joked, which earned a laugh from the audience. I just want you to know that it's such an overwhelming feeling that you spare us your time despite your busy schedule to be with us tonight. Okay lang yan. Bakante ako para sa'yo. Someone shouted from the crowd kaya't nagkatawanan ng mga tao. I saw how my brother leered at the table kung saan nanggaling ang sigaw. Nakita ko pa kinunutan ni Kuya ng noo ang mga nandun na lalo namang nagtawanan. Joke lang dude. Bati-bati tayo. Sabat naman ng isa pa. Nag-aapiran pa mga to na para mga batang nagkakatuwaan. I think they knew my brother kaya hindi takot ang mga tong makipagbiroan sa kanya. Patuloy mo na, baby girl. Ay, Miss Katrina pala. Nakangising sigaw ng isa sabay peace sign. Dinig ko pa ang mahihinang mura ni Kuya. But I should thank them kasi biglang umaliwalas ang paligid. Kanina kasi after magsalita ni Kuya parang natakot ang mga dumalo at biglang tumahimik ang mga to. Thank you. I sincerely smile at them. Let me take this opportunity to thank those who never leave me in my hardest times. Please know that I will be forever grateful to all of you, and you're always here in my heart. Sabay turo ko sa aking puso. I am referring to Nana, Gina, at sa iba ko pang naging kasamahan nung nalbihan pa ako kay Ate Pat, at sa pamilya niyang tumulong para makaligtas ako kay Chong noon. To my mom and dad, thank you for waiting and not giving up on our family. Baka hindi ko kayanin kung wala na pala akong pamilyang balikan. May tumakas na luha sa aking mata, pero hinayaan ko lang. Thank you for being strong together. I want you to know that I'm so happy that finally, nakabalik na ako sa inyo sa pamilya natin. I love you so much, Mom and Dad. I love you, anak. Sagot nila sa akin. To my sweet and loving kuya na simula maliit pa kami, laging kapakanan kong inuuna. Salamat sa pag-unawa, sa suporta at pagmamahal mo sa akin. Salamat at di mo ako sinukuan, kuya. I blinked para mawala ang namumuong luha sa aking mga mata. Pero may nakatakas pa rin. Inabot ni kuya ang panyo sa akin at pununasan ko ang luhang lumanda sa aking pisngi. I'm sorry for that. Nahihiyang paumanhin ko. Mabuti waterproof tong makeup ko. Thank you, kuya, for all the sacrifices you did para lang mahanap ako. I'm so lucky to be given the chance to be your sister. You are my hero and my best friend forever and always. Sabay sabi naming dalawa. I love you so much, Kuya Zian. May lumapit na waiter bitbit ang wine at binigyan kami isa-isa. Tinaas ni Dad ang glass niya. Cheers to the Revilla Princess and Dad at sumunod naman ang mga bisita. Pagkatapos mag-cheers, bumaba kami ng stage para makipagkilala pa sa ibang mga bisita. Architect Revilla! Natigil kami ni Dad nung tawagan siya ng isang lalaking kaedaran niya. Malawak ang kanyang ngiti at nakalahad pa ang kamay nito na agad namang tinanggap ni Dad. Thanks for coming, Architect Villarreal. Don't mention it para namang di kita kumpare. Natatawang sabi nito. I'm happy that finally you found your princess, Nathan. Ani at nilipat ang tingin sa akin na nakangiti, kaya ngumiti rin ako pabalik sa kanya. Ang liit mo pa dati, but look at you now. You look so beautiful, Iha. Manang-mana ka sa mom and dad mo. Papuri nito sa akin. He looked so genuine saying those words. Siguro malapit na kaibigan to rin ng mom and dad. Thank you po.
Simple kong sagot sa kanya dahil hindi ko naman alam kung anong sasabihin pa. Dad, I'm looking for you. Naputo lang sasabihin ito na may kitang may kausap ang daddy niya. Good evening po, architect. Magalang niyang bati kay daddy. I'll just wait for you outside, Dad. Paalam na sana niya sa ama pero pinigilan siya kagad nito. Pasimple ko tong pinasadahan ng tingin. He's wearing dark blue three-piece suit na kapareha sa papa niya. He is tall and looking so professional. His hair is disheveled pero bagay naman to sa striktong mukha niya. Kulay brown ang mga mata, matangos ang ilong na bumagay sa mapula at manipis nitong labi. I realized that I'm checking him out. Nahiya akong bigla dahil baka napansin itong ini-inspection ko ang mukha niya. Kaya iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Pare, remember my son, Hugo? Tanong ito kay Dad. My youngest, yung palagi kong dala sa bahay niyo dati? Binaling nito ang tingin sa akin. Ang kalaro ng prinsesa mo dati nung maliit pa sila. Natatawang dagdag pa nito. Tumingin ako sa lalaki at tila nahihiya itong ngumiti sa akin. Maybe he is almost the same age as me or maybe a year or two older. Pero hindi ko talaga maalala yung mukha niya. Oh, ito na ba si Hugo kulit? Sagot naman ni Dad. Ang laki-laki mo na. Dati lang inaaway at pinapaiyak mo tong prinsesa ko. Ngayon, pormadong-pormado ka na. Biro ni Dad at nakita ko pang lihim tong napakamot sa batok niya. Do you remember him, princess? Tanong ni Dad sa akin pero nakita kong naging blanco ang tingin ko. Lumapit to at pasimpleng bumulong. Hugo taba ang tawag mo sa kanya dati kaya inaaway ka niya. Muntik na ako matawa sa kalokohan ni Dad, pero pinipigilan ko lang at tumaktong kunwari, ibang binubulong niya sa akin. Tamango-tango ako para mukhang totoong sinasabi nito. Sorry po. Hindi ko na kasi maalala yung childhood memories ko. Malabo na po yung iba. Hinging dispense ako sa kanila. Nakakayamang aminin pero hindi ko talaga siya maalala. Tumingin ako sa kanya at napansin kong nakatitig din to sa akin. Noong nakita niyang nasa kanya ng mata ko, agad itong iniwas ang tingin niya at tila nahihiya. You check again the photos earlier, princess? Baka maalala mo si Hugo. Nasali ata ni mom mo yung larawan ninyo nung naliligo kayo sa pool dati. Tumangutango ako kay Dad. I will check it tomorrow, Dad. My son is single, Iha. You can catch. Someone intentionally angulared his throat, kaya hindi natuloy ni architect ang nais itong sabihin. I saw Kuya Sian standing beside me with Mom beside him. Good evening, Architect Villarreal. Seryosong bati nito kay Architect. Dude! Sabay tango naman niya para kay Hugo. Please excuse my sister. May importante lang kong sasabihin. Paalam ni Kuya. But I know it's just an alibi dahil narinig nitong malapit ng ireto ni Architect ang anak niya sa akin. Yeah, sure, Major. No problem. Nakangiting sagot nito na tila sanay na sa ugali ni Kuya. Princess, come. Ngumiti ako sa kanila bago nagpaalam. Nagpaiwan saglit si Dad at sinabing susunod siya kaagad. Bago ko tumalikod, napasulya pa ako sa gawin ni Hugo at nahuli ko namang nakatitig to sa akin. Pero hindi na to umiwas ang tingin. Mom? Ani Kuya sabay alalay kay Mommy para sumama sa amin. Let's go. What's that old man saying? Mahinang tanong ni Kuya nang makalayo na kami sa kanila. Nothing, Kuya. He is just introducing his son. Kalaro ko daw dati nang maliliit pa kami. Yeah, si Taba. I heard him scoffed. Kahit kailan talaga, masungit tong si Kuya. Naisip ko tuloy yung sinabi ni Dad kanina. Siguro si Kuyang nagturo sa akin nung tawagin tong Taba. Bully? Nathan, let your sister meet some friends. Sabat ni Mom sa usapan namin. You did not even introduce her to your friends. Mamaya niyan walang mahanap na kaibigan niyang kapatid mo. No need, Mom. She already had Adriana and Abby. Alam mo, ikaw, Zian, huwag mo nga igaya sa itong kapatid mo sa pagiging tahimik mo. Mom! Protesta ni Kuya. O bakit? Totoo naman, di ba? Sige nga, ipakilala mo sa akin yung narinig kong tinutokso ni Princess sa'yo. Hamon ni Mom dito na ikinalukot ng mukha niya. Di ko na ba pigilang matawa sa kanilang dalawa. Ang seryosong mukha ni Kuya ay nakabasangot na ngayon. Para tong bata na inaway ng kalaro habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni Mommy. Si Mommy naman ngayon nakangisi na rin at tila tuwang-tuwa na napikon niya si Kuya. Pero bigla ring naputol ang pagtatawanan namin nang biglang nagsipalitan ng tatlong lalaki. Kasing tangkad ni Kuya mga to at para mga modelo sa ayos sa tindig. All of them are in their business suit para ito mga lalaking modelo na rumarampa sa runway.
Tita, good evening. You look very gorgeous tonight. Bati nito kay Mom sabay beso. Oh, William, kaya paborito kita dahil ang galing mo talagang mambola. Birong sagot ni Mommy sa kanya. Hala, may favoritism ka na ngayon, tita? Kala ko ba akong paborito niyo? Sabat naman ang isa pang may dimples at magkamilang pisngi. Come on, Simon. Syempre, ikaw din. Natatawang sagot ni Mommy sa kanya. And also you, Ethan, kaya huwag ka nang umapela. Baling niya sa isa pang lalaki na kasama ng mga ito. Para silang mga anak ni Mom na nakikipag-agawan sa atensyon. Sabay-sabay pa silang tatlong yumakap kay Mommy, kaya mahina ako natawa. Ang cute nilang tingnan. Di bagay sa suot nila kung paano sila umasta. They act like 5-year-old kids in a business suit. Leave my mom, brute! Sabay ni Kuya at isa-isang hinila ang mga ito palayo kay Mom.